Noong gabing iyon, ang sarili kong anak, sa harap ng kanilang mga mayamang kamag-anak, tinawag akong kasambahay sa sarili kong tahanan. Ang hiya na iyon ang kawalan ng utang na loob muntik na akong patayin. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Pinagbayaran ko ang lahat, ang renta, ang mga pangangailangan nila. Ngunit para sa kanila, ako'y anino lang. Hanggang sa araw na napagdesisyonan nilang wala na akong pakialam sa kanila, na ako'y nagiging pabigat na lamang. Lumabas ako dala lamang ang aking Porsche. Hindi nila alam na ang aking yumaong asawa, si Elena, ay nag-iwan sa akin ng malaking mana, halos 5 milyon na nakatago sa isang testamento na hindi nila nakita. Ang matandang lola na kanilang tinapon. Siya ang magiging maangaso ngayon. Iniwan nila akong walang boses, walang pinaglalabanan. Ngayon, babawiin ko hindi lang ang aking tahanan. Babawiin ko ang aking dangal. At ituturo ko sa kanila ang isang aral na ikukwento nila sa kanilang mga apo. Kung minsan, pakiramdam mo ay estranghero ka sa sarili mong bahay, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba, saan kayo nanonood. Ibahagi natin ang inyong mga kwento. Halina't makinig tayo. 72 taong gulang na ako. At sa totoo lang ang huling bagay na inaasahan kong maramdaman sa isang Biyernes ng gabi noong buwan ng Disyembre ay ang malamig na simoy ng hanging amihan dito sa Maynila. Parang nanunuot sa buto. Parang may personal na galit sa akin ang lamig habang tumatagos ito sa luma kong jacket. Pero naroon ako. Nakatayo sa mismong beranda ng bahay. Bayad ko na ang bahay na ito. Ako ang nagpundar nito. 4 na silid tulugan. Makikintab na sahig na gawa sa Nara. Pati na rin ang bagong water heater na inilagay ko 6 na buwan pa lang ang nakaraan. Ako mismo ang nagkabit noon. Gamit ang sarili kong mga kamay. Mga kamay na pinahihirapan na ng rayuma pero kinaya ko para sa kanila. At doon pinapanood ko ang sarili kong anak. Pinapanood ko si Eduardo. Unti-unti niyang isinara ang pinto sa mismong mukha ko. Isinara niya ang pinto. Parang hindi niya ako kadugo. Tiningnan niya ako na parang isa akong estranghero. Parang isang taong kumakatok sa labas para manghingi ng abuloy o kaya'y nagbebenta ng kung ano-ano na wala siyang panahong kausapin. Tay. Isang salita. Iyon lamang ang huling salitang sinabi niya sa akin bago ko narinig ang malutong na pag-click ng seradura. Tay. Hindi niya sinabing patawad po. Hindi niya sinabing tatawagan ko po kayo bukas. Tay lang. Ang tanging itinawag niya sa akin. Pero sa tono ng boses niya parang naging isang malaking abala ang pangalan ko. Parang isa akong lumang gamit na madali na lang ipagwalang bahala. Isang talababa sa libro ng buhay niya na gusto na niyang laktawan. Isang pabigat. Alam niyo, hindi naman ang lamig ng gabi ang talagang nagpanginig sa akin. Ang nagpanginig sa akin ay ang katotohanan. Ang katotohanan na ang batang binuhat ko sa aking mga balikat, ang batang iginapang ko mapagtapos lang sa pag-aaral, ay siya ring lalaking nagtaboy sa akin sa gitna ng gabi. Naramdaman ko ang kurot sa aking dibdib. Isang malalim at matinding kurot. Hindi ko pa alam noon. Hindi ko pa naiintindihan noong mga oras na iyon. Pero ang pagkasara ng pintong iyon na pala ang pinakamagandang bagay na nangyari sa aking buhay. Malugod ko kayong tinatanggap sa aking kwento. Kwento ng tunay na paghihiganti ng isang ama. Hindi ito paghihiganti na may dahas. Hindi. Ito ay paghihiganti ng katotohanan. Umupo kayo ng maayos. Magtimpla kayo ng kape o salabat. Makinig kayong mabuti. Dahil ang mga tao sa kwentong ito binigyan sila ng maraming pagkakataon para gawin ang tama. Maraming pagkakataon. Pero pinili nilang gawin ang mali. Kailangan nating bumalik ng kaunti sa nakaraan. Mga 20 minuto bago ang insidente sa pinto. Kailangan niyong makita ang buong larawan bago kayo humusga kung sino talaga ang may sala sa kwentong ito. At sasabihin ko na sa inyo ngayon pa lang hindi ako ang may sala. 3 taon na kaming nakatira sa iisang bubong dito sa San Juan. Ako si Eduardo at ang manugang kong si Marisa. Dapat ay pansamantala lang ito. Napag-usapan namin na titira muna ako sa kanila hanggang sa gumaling ang tuhod ko pagkatapos ng isang operasyon. Iyon ang usapan namin. Iyon ang aming napagkasunduan bilang isang pamilya. Pero tila may ibang plano si Marisa sa kanyang isipan. Matagal ko nang napapansin ang mga pagbabago. Ilang buwan ko rin itong tiniis.
Ang mga maliliit na bagay. Ang mabigat na pagbuntong hininga ni Marisa tuwing papasok ako sa kusina para kumuha ng tubig. Ang sadya niyang pag-upo sa paborito kong silya sa hapagkainan. Tapos titignan niya ako na parang ako pa ang nawawala sa sarili kapag nagtataka ako kung bakit siya naroon. Mga maliliit na hiwa. Mga hiwa na binalot sa pagkukunwari ng pag-aalaga. Sa mga kaedad ko na nakikinig ngayon, alam kong naintindihan niyo ang sinasabi ko. Minsan, ang kawalan ng galang ay hindi idinadaan sa sigaw. Minsan, ito ay idinadaan sa matatalim na tingin. Sa mga kilos na nagpaparamdam sa iyo na nakikih ka na lang. Naubos na ang oras mo. Nawala ka ng silbi sa mundong ito. Iyon ang naramdaman ko sa loob ng sarili kong pamamahay. Bumalik ang diwa ko sa kasalukuyan. Nandito ako sa labas. Nakatingin sa saradong pinto ng bahay na ipinundar ko. Ang malamig na hanging amihan ay patuloy na humahampas sa aking mukha. Tahimik na tahimik ang aming kalye. Ang mga ilaw na pamasko sa mga bahay ng aming mga kapitbahay ay kumukutitap. Masasaya sila. Mainit ang kanilang mga tahanan. Habang ako, isang 72 taong gulang na ama na may mahinang tuhod, ay nakatayo sa malamig na semento. Wala akong dalang marami. Tanging ang mga damit sa aking katawan at isang lumang bag na naglalaman ng ilang mahahalagang bagay. Tumingala ako sa langit. Walang bituin. Makapalang mga ulap na nagbabadya ng ambon. Humina ako ng malalim. Pumasok ang lamig sa aking mga baga. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong magplano. Sa buong buhay ko, ako ang laging sumasalo sa mga problema ng pamilyang ito. Ako ang haligi. Ako ang tagapagbigay. Ngunit sa gabing ito, kailangan kong maging matatag para sa sarili ko. Tinitigan ko muli ang pinto. Wala akong narinig na yabag mula sa loob. Walang pag-aalala kung aatakehin ba ako ng hika sa labas. Walang pakialam. Tumalikod ako. Nagsimula akong maglakad palayo sa beranda. Bumaba ako sa mga hagdan ng bato na ako mismo ang nagsimento, maraming taon na ang nakalipas. Bawat hakbang ko ay mabigat. Sumasakit ang aking mga kasukasuan. Pero mas masakit ang katotohanang bitbit ko sa aking puso. Naisip ko ang asawa kong si Elena. Kung nabubuhay lang sana siya, hindi aabot sa ganito ang lahat. Hindi niya papayagang bastusin ako ng sarili naming dugot laman. Patuloy akong naglakad sa madilim na kalsada ng San Juan. Hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Pero may isang bagay na malinaw sa isip ko. Hindi ako magpapatalo sa gabing ito. Ang matandang inakala nilang mahina at walang laban ay may nakatagong lakas na hindi nila inaasahan. At iyon ang simulang matutuklasan nila sa mga susunod na oras. Balikan natin ang nangyari. 20 minuto bago isara sa mukha ko ang pintong iyon. Kailangan niyong maunawaan kung paano nagsimula ang lahat. Dahil alam naman natin, mga kaedad ko ang isang pamilya, hindi naman iyan nasisira sa loob lang ng isang gabi. Ang mga basag nag-umpisa yan sa maliliit na lamat. Mga lamat na hindi mo pinapansin hanggang sa tuluyan ng mawasak ang salamin. 3 taon. 3 taon na kaming nakatira sa iisang bubong sa San Juan. Ako, ang anak kong si Eduardo, at ang manugang kong si Marisa. Sa totoo lang, hindi naman dapat ganito katagal. Ang usapan namin noong una, pansamantala lamang ang pananatili ko doon. Kakatapos ko lang noon maoperahan sa aking tuhod. Mahirap igalaw. Mahirap maglakad. Sabi ni Eduardo sa akin noon, "Tay, dito ka muna sa amin hanggang sa makabawi ka. Kami muna ang mag-aalaga sa'yo." Naniwala ako. Siyempre, anak ko siya. At sa ating mga Pilipino ganyan naman talaga dapat, hindi ba? Kapag tumanda na ang magulang, kapag nanghina na ang katawan, ang mga anak ang mag-aruga. Isa itong tradisyon ng pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob. Isang sagradong sumpaan ng pamilya. Iyon ang inasahan ko. Iyon ang tahimik na kasunduang pinanghawakan ko. Pero tila may ibang plano ang manugang kong si Marisa. Iba ang tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi niya sinabi ng diretsahan. Walang malakas na sigawan noong una. Walang palitan ng masasakit na salita. Sa halip, idinaan niya sa mga maliliit na galaw. Mga kilos na parang maliliit na karayom na unti-unting itinusok sa aking pagkatao. Bawat araw. Bawat oras. Napansin ko ito. Paano ko naman hindi mapapansin?
Matanda na ako pero hindi ako bulag. At lalong hindi ako manhid. Magsisimula ito sa umaga. Paglabas ko ng aking maliit na kwarto para kumuha ng kape sa kusina. Pagkarinig pa lang niya sa yabag ng aking tungkod makakarinig na ako ng isang malalim na buntong hininga. Isang napakabigat na buntong hininga. Parang ang paghinga ko ng hangin sa loob ng bahay na yon ay isang malaking pabor na hinihingi ko sa kanya. Minsan, nagtitimpla ako ng kape. Lalapit siya, padabog na bubuksan ang refrigerator, kukuha ng tubig, at sasadyaing dumaan sa harap ko na halos mabangga na ang aking balikat. Hindi siya mag-excuse me. Hindi siya titingin. Para akong isang multo. Isang multo na nakakaabala sa kanyang magandang umaga. At ang hapagkainan. Naku, ang aming hapagkainan. Alam ninyo, tayong mga Pilipino, sagrado sa atin ang hapagkainan. Dito tayo nag-uusap. Dito tayo nagpapakita ng respeto sa isa't isa. Mayroon akong paboritong silya doon. Yung silya na malapit sa bintana, kung saan nakikita ko ang mga halaman sa labas. Simula pa nang lumipat sila sa bahay na ito na ako ang nagbayad doon na ako umuupo. Pero nitong mga nakaraang buwan, sinadya ni Marisa na baguhin ang nakasanayan. Pagdating ko sa mesa para mananghalian, nakaupo na siya doon. Sa silya ko. Hihinto ako sandali. Titingnan ko siya. Inaasahan ko na tatayo siya at sasabihin, "Ay, tay, pasensya na, dito ka po." Iyon ang tamang asal, di ba? Pero hindi. Titingalain niya ako. Titignan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata malamig na malamig. Tapos, titignan niya ako na parang nagtatanong kung bakit ako nakatayo roon. Na parang ako pa ang nawawala sa sarili. Na parang ako pa ang nag-ulyanin na nag-aasam ng isang espasyong hindi naman raw sa akin. Hindi ako umimik. Umupo ako sa ibang silya. Tahimik akong kumain. Nilunok ko ang aking pagkain kasama ang aking dangal. Mga maliliit na hiwa. Ganyan niya ako pinatay ng unti-unti. Araw-araw, pinaramdam niya sa akin na nakikihlang ako. Kapag nanonood ako ng balita sa telebisyon sa sala, bigla niyang papatayin o ililipat ang channel ng walang paalam. Kapag may niluto akong paborito kong ulam, itatabi niya yon sa pinakasulok ng refrigerator at mag-order siya ng pagkain sa labas para lang sa kanilang dalawa ni Eduardo. Ginawa niya akong invisible. Ginawa niya akong walang kwenta. Ang pinakamasakit sa lahat. Ang anak kong si Eduardo. Nakikita niya ang lahat ng ito. Nakikita niya ang pagbuntong hininga ng asawa niya. Nakikita niya ang pagkuha nito sa aking upuan. Nakikita niya ang pagbaliwala sa akin sa sarili kong pamamahay. Pero ano ang ginawa ng aking anak? Wala. Wala siyang ginawa. Wala siyang sinabi. Yumuyo ko lang siya sa kanyang plato habang kumakain kami sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Iniwasan niya ang aking mga mata. Mas pinili niyang maging bulag sa paghihirap ng kanyang sariling ama kaysa sasuwayin ang kanyang asawa. Mas ginusto niyang magkaroon ng peking kapayapaan sa kanyang pamilya kahit ang kapalit nito ay ang aking pagdurusa. Alam ninyo, mga kumper at kumare, mas masakit pa ito kaysa sa operasyon ko sa tuhod. Ang tuhod, gumagaling. Ang sugat na tahi, naghihilom. Pero ang makita mong ang anak na pinalaki mo ng maayos ay walang lakas ng loob na ipagtanggol ka. Ang makita mong hinahayaan kanyang bastusin sa loob ng bahay na ikaw ang nagpundar. Iyon ay isang sugat na nanunuot hanggang kaluluwa. Napagtanto ko noong mga sandaling iyon. Hindi na nila ako pamilya. Para kay Marisa, isa na lamang akong pasyente na sumobra na ang tagal sa ospital. Isa na akong pabigat. Pabigat. Iyan ang salitang unti-unting namuo sa hangin ng aming bahay. Hindi man nila binibigkas noong una, nararamdaman ko. Amoy na amoy ko ang pagkasuya nila sa bawat paghinga ko. 20 minuto. 20 minuto bago ang insidente sa pinto, nakaupo ako sa aking maliit na kwarto. Ang kwartong dating taguan lang ng mga lumang gamit. Nakatingin ako sa dingding na kasing manipis ng pagpapanggap nila. At doon ko narinig ang usapan na nagpabago sa lahat. Ang usapan na nagpatunay na tama ang lahat ng hinala ko. Hindi na ito tungkol sa maliliit na hiwa. Oras na para ilabas nila ang patalim. Nasa loob ako ng aking maliit na silid. Ang silid na dating bodega bago ito linisin ni Eduardo para sa akin. Nakaupo ako sa gilid ng aking kama. Tahimik. Ramdam ko ang pagkirot ng aking mga tuhod.
Pero may mas masakit pa akong narinig mula sa labas. Mula sa kusina. Narinig ko ang kanilang mga boses. Nagtatalo sila. At gusto kong linawin, hindi ko sinasadyang makinig sa usapan nila. Hindi ako tsismoso. Pero ang mga pader ng bahay na ito napakanipis. Kasing nipis ng paggalang na natitira nila para sa akin. Kasing nipis ng pasensya ni Marisa. Una kong narinig ang boses ng aking manugang. Ang boses ni Marisa. Mahina sa simula pero may talim. Yung klase ng talim na kayang humiwa kahit hindi ka sigawan. Hindi naman siya may sakit, Eduardo, sabi niya. Ang bawat salita ay may diin. Parang matagal na niyang pinraktis ang linyang iyon. Kumalma ka lang, Marisa, mahinang sagot ng anak ko. Pero hindi kumalma si Marisa. Sa halip, lalo pa siyang nag-init. Narinig ko ang padabog na paglapag niya ng isang baso sa mesa. Kumalma? Paano ako kakalma? 3 taon na siya dito. 3 taon. Ang usapan natin noon, ilang buwan lang. Hanggang sa gumaling lang ang tuhod niya. Pero tingnan mo siya ngayon. Araw-araw, naglalakad siya dito sa loob ng pamamahay ko na para bang siya ang hari. Para bang sa kanya ang lahat ng ito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na sa akin na ito. Ako ang nagbayad nito. Halos 5 taon. Bago ko ibinigay sa'yo, Eduardo, ang lahat. Pero pinili kong manahimik. Pinili kong pakinggan ang lahat. Dahil sa gabing ito kailangan kong marinig ang buong katotohanan. Gaano man ito kasakit. Narinig ko si Eduardo na sumagot. Pero mahina. Laging mahina ang boses niya pagdating kay Marisa. Tahanan din niya ito. Tatay ko siya. Isang sarkastikong tawa ang narinig ko mula kay Marisa. Isang tawa na walang bahid ng saya. Tahanan niya. Noon iyon, Eduardo. Noon. Tayo na ang nagbabayad ng lahat ngayon. Tayo ang nahihirapan. Tayo ang nagtitiis. Habang siya, nagpapahinga lang buong araw. Nanonood ng yeye. Nagbabasa ng dyaryo. Na para bang isa siyang bisita sa isang mamahaling hotel. Napatungo ako. Pinikit ko ang aking mga mata. Ang bawat salita ni Marisa ay parang isang martilyong pumupukpok sa aking sentido. Alam niyo ang akala ko ay titigil na siya doon. Pero hindi. Mayroon pa siyang baon. Nagsimula na siyang maglista. Para siyang isang accountant na nag-uulat sa kanyang amo. Narinig ko ang lahat. Ang bawat detalye. Nakita mo ba ang bill natin sa Meralco? Tumataas ng tumataas dahil sa niya. At ang pagkain? Kailangan nating bumili ng mga espesyal na pagkain para sa kanya. Yung walang masyadong asin, walang masyadong asukal. Dagdag gastos iyon, Eduardo. Dagdag gastos na hindi naman natin dapat pinoproblema. Hindi pa siya tapos. At ang mga opinyon niya? Naku, ang mga opinyon niya. Nakikialam siya sa lahat ng bagay. Lalo na sa pagpapalaki natin sa mga bata. Naalala ko. 1 beses lang naman. 1 beses ko lang sinabi na siguro hindi magandang pakainin ang mga apo ko ng cereal sa hapunan ng 3 gabi na sunod-sunod. 1 beses lang. Pero para sa kanya iyon ay isang malaking kasalanan. Isang panghihimasok sa kanyang kaharian. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking paghinga. Nakaupo ako sa gilid ng aking kama, sa loob ng isang silid na bodega lang dati. Nakikinig ako habang ang manugang ko ay unti-unting winawasak ang 40 taon ng aking buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Magaling siya. Aaminin ko. Magaling siyang magsalita. Halos inasahan ko na nga na may ilalabas siyang PowerPoint presentation. Isang slideshow na may mga chart at graph. Ang gastos ko sa gamot. Ang porsyento ng pagtaas ng aming grocery bill simula nang tumira ako. Ang bilang ng mga oras na inokupa ko raw ang sala. Ang lahat ng aking mga kasalanan nakalista na. Narinig ko ang buntong hininga ni Eduardo. Marisa, tama na di. Pero hindi siya nakinig. Hindi pa ako tapos, Eduardo. Kailangan mong maintindihan ito. Hindi na ito pwede. Nagiging pabigat na siya sa atin. Araw-araw, parang lumiliit ang bahay na ito dahil sa kanya. Hindi na ako makagalaw. Hindi na ako makahinga. Tahimik. Ilang segundo ng katahimikan. Narinig ko ang pag-click ng isang takure.
Tapos ang boses ni Marisa ulit. Mas mahina ngayon. Mas kalkulado. Mas nakakatakot. Kailangan na niyang umalis, Eduardo, sabi niya. May mga pagpipilian naman siya. 72 taong gulang pa lang siya. Maraming matatanda sa edad niya na namumuhay mag-isa. Kaya niya yan. May isa pang sandali ng paghinto. At pagkatapos sinabi niya ang mga salitang tumatak sa aking puso na parang isang mainit na bakal. O kaya naman may mga pasilidad. Pasilidad. Paulit-ulit kong narinig ang salitang iyon sa aking isipan. Pasilidad. Ang ibig niyang sabihin isang nursing home. Isang bahay ampunan para sa mga matatanda. Naghahanap na pala siya. Ang manugang ko nag-internet na pala. Tahimik siyang gumagawa ng isang kaso kung saan niya ako itatapon. Kung saan niya ako ikukulong. Parang isa akong lumang kasangkapan na kailangan na niyang ipamigay bago pa ito makasikip sa kanyang magandang sala. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Hindi dahil sa galit. Hindi. Dahil sa matinding lungkot. Lungkot para sa aking sarili. At lungkot para sa aking anak. Ang anak ko na hinahayaan lang ang lahat ng ito na mangyari. Doon ako nagpasya. Hindi na ako pwedeng manatili dito. Hindi na ako pwedeng magpanggap na isang pamilya pa kami. Ang paggalang nawala na. Ang pagmamahal tila natuyo na. Tumayo ako mula sa aking kama. Ang pagkirot ng aking mga tuhod ay hindi ko na ininda. Dahil may mas malaki akong sakit na nararamdaman sa loob-loob ko. Hinawakan ko ang lumakong jacket. Ang jacket na binili sa akin ng yumaong asawa kong si Elena maraming taon na ang nakalipas. Ang jacket na saksi sa maraming masasayang alaala. Isinuot ko ito. Hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin. Ang alam ko lang kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang lumabas sa kusinang iyon. At kailangan kong harapin ang katotohanang matagal ko nang iniiwasan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking silid. Narinig ko ang marahan nitong pag-igik. At humakbang ako palabas. Patungo sa kusina kung saan ang hatol sa akin ay binabasa na pala. Narinig ko ang kanilang pinag-uusapan mula sa aking silid. Manipis ang mga pader. Pero hindi lang iyon ang nagdala ng kanilang mga salita sa akin. Ito ang mga salitang parang kidlat na tumatagos sa aking pandinig. Mga salitang pinagsama para bumuo ng isang malaking pambubura sa aking pagkatao. May mga pagpipilian naman siya, Eduardo, sabi ni Marisa. Ang boses niya parang hindi siya nag-uusap tungkol sa akin. Parang isang doktor na nagpapaliwanag ng isang kaso sa isang kapwa-doktor. Walang emosyon. Walang bahid ng pag-aalala. 72 taon na siya. Maraming tao sa edad niya ang namumuhay ng mag-isa. Parang isang sertipiko ng kamatayan ang bawat salita. Ang bawat pangungusap ay isang pako sa kabaong ng aking pagiging bahagi ng pamilyang ito. Kaya niya yan. At pagkatapos yung salitang iyon. Yung salitang nagpatigil sa tibok ng puso ko. Yung salitang nagpalubog sa akin na parang nilamon ng lupa. O kaya naman may mga pasilidad. Pasilidad. Paulit-ulit kong narinig ang salitang iyon. Tulad ng isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa aking isipan. Pasilidad. Pasilidad. Ano ang ibig sabihin ng si pasilidad para sa kanila? Para kay Marisa. Nakita ko na ang mga mata niya. Naramdaman ko na ang kanyang pagkayamot. Ang kanyang pagkainis. Ang kanyang pagnanais na tanggalin ako sa kanyang paningin. Ibig sabihin nursing home. Isang lugar kung saan ang mga matatanda ay itinatabi. Isang lugar kung saan ang mga pabigat ay inilalagay para hindi na makialam. Isang lugar kung saan ang mga alaala ng pamilya ay unti-unting binubura. Napuno ang dibdib ko ng kung anong klaseng sakit. Hindi ito yung sakit ng aking tuhod. Hindi ito yung sakit ng aking rayuma. Ito ay sakit na nanggagaling sa kaluluwa. Isang sakit na nagmumula sa matinding pagkadismaya. Sa matinding pagkadama na ako ay isang tapon na basura. Isang bagay na dapat nang itapon sa pinakamalayo. Hindi ko na napigilan. Parang may nagtulak sa akin. Isang puwersa na hindi ko alam kung saan nanggaling. Naramdaman ko ang aking sariling pagtayo mula sa aking maliit na silid. Ang aking mga tuhod ay sumakit. Pero tila nagkaroon sila ng sariling lakas. Isang lakas na dulot ng galit at ng pagkadismaya. Dahan-dahan akong naglakad palabas.
Dahan-dahan. Parang hindi ako ang may kontrol. Parang ang aking mga paa ang gumagalaw ng kusa. Sumilip ako sa pintuan ng aking silid. Nakita ko ang kusina. Nakita ko si Marisa na parang nagwawagi. At nakita ko si Eduardo nakaupo lang doon. Tahimik. Walang ginagawa. Walang sinasabi. Hindi ko na kailangan marinig ang iba pa. Ang salitang ipasilidad ay sapat na. Sapat na para malaman ko ang lahat. Sapat na para malaman ko na wala na akong halaga sa kanila. Tumayo ako ng buo. Isinuot ko ang aking jacket. Yung luma. Yung kulay brown. Yung jacket na binili sa akin ng aking mahal na si Elena. Noong araw pa na kami ay masaya pa. Noong araw pa na hindi pa ito nababalot ng ganitong uri ng kadiliman. Ang jacket na ito saksi sa maraming masasayang alaala. Saksi sa paglalakad namin sa luneta. Saksi sa mga unang ligawan namin. Saksi sa pagmamahal na akala ko ay hindi na mabubura. Iyon ang sinuot ko. Hindi dahil sa nagpapanggap akong matatag. Hindi dahil sa gusto kong ipakita na malakas pa ako. Kundi dahil yun na lang ang natitira sa akin. Ang aking alaala. Ang aking nakaraan. Ang aking pagkatao na hindi nila kayang baguhin. Dahan-dahan humakbang ako palabas ng aking silid. Pinilit kong hindi magtunog. Pinilit kong hindi makaramdam ng sakit sa bawat hakbang. Ang aking tungkod tahimik na tumatama sa sahig. Parang isang orasan na nagsasabi na oras na. Bumaba ako sa pasilyo. Daanan ko ito ng libu-libong beses na. Papunta sa kusina. Papunta sa sala. Papunta sa labas. Daanan na puno ng mga litrato ng aming pamilya. Mga litrato kung saan nakangiti pa ako. Nakangiti pa ang aking mahal na si Elena. Nakangiti pa si Eduardo bilang isang bata. Parang isang taong hindi marunong makiramdam ang mga taong nasa litrato. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Hindi nila alam ang saklap na darating. At doon sa kusina, narinig ko na naman ang boses ni Marisa. Parang may tinatapos lang siya. Parang nagbibigay lang siya ng huling paalala. Kailangan na talaga siyang umalis, Eduardo. Hindi na natin kaya. Araw-araw nakikita ko siya. Nakikita ko yung pagiging pabigat niya. Dapat ay mailagay na natin siya sa maayos na lugar. Maayos na lugar. Pasilidad. Napalunok ako. Ang bawat salita ay parang isang patak ng asido na dumadaloy sa aking lalamunan. Naglakad ako papunta sa kusina. Hindi na ako dumaan sa pasilyo. Hindi na ako nagtago. Dumiretso na ako. Naisip ko kailangan niyang makita ako. Kailangan nilang makita ang si pabigat na yon. Ang walang kwentang nilalang na yon. Nang makita nila ako tumahimik sila. Natahimik si Marisa. Napatingin sa akin si Eduardo. Ang kanyang mga mata puno ng takot. Hindi takot sa akin. Takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Narinig ko na ang lahat, sabi ko. Ang boses ko ay matatag na ngayon. Kalmado. Walang bahid ng galit. Walang bakas ng pagmamakaawa. Kailangan kong ipakita sa kanila na hindi ako yung klase ng tao na iyak na lang at tatanggapin ang lahat. Hindi. Hindi na ako mangungulit sa inyo. Sabi ko. Malinaw. Direkta. Sinubukan ulit ni Eduardo. Tay, huwag di. Pinigilan ko ulit siya. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan ang mga pagpapanggap. Ang mga peke. Hindi ko na gagawin yung eksenang magsusori ka at magpapanggap tayo na hindi niya nasabi ang mga yon. Masyado na akong matanda para sa ganong eksena. Tumingin ako kay Marisa. Nakatingin siya sa akin. May pagsubok sa kanyang mga mata. Parang sinasabi na, sige nga. Ano pang magagawa mo? Marisa, sabi ko. Mula pa noong nakaraang linggo ng paggawa, humihingi ka na sa akin na umalis. Napansin ko ang pagkislap sa kanyang mga mata. Naalala niya. Naalala niya ang araw na yon. Ang araw na unang beses niyang sinabi sa akin na mas magiging malaya sila kung wala ako. Ngayon, sabi ko. Sa wakas nakikinig na ako. Bumalik ako sa aking silid. Kinuha ko ang bagyong lumakong bagyong puno ng mga gamit. Isang panghabang buhay na paghahanda para sa isang sandali na hindi ko talaga inaasahan. Kinuha ko ang mga ito. At naglakad ako palabas.
Patungo sa pinto. Hindi ko pinansin ang mga tingin nila. Hindi ko pinansin ang kanilang pagkabigla. Ang alam ko lang kailangan ko nang umalis. Kailangan kong ilayo ang aking sarili sa kanilang mundo. Bago pa man ako tuluyang mabulok. At nang nasa pinto na ako, handa nang humakbang palabas, narinig ko ang kanyang boses. Ang kanyang huling salita para sa akin. Gusto kong maalala mo ang mga salitang iyon dahil ako, tiyak na naalala ko. Isang sandali. Tapos ang sumpa. Umalis ka na, inutil na pabigat. Hindi mahina. Hindi pabulong. Malinaw. Malakas. Halos isigaw niya yon sa buong kalye. Ang sumpa na pinagsama niya ang lahat ng kanyang galit, lahat ng kanyang pagkainis, lahat ng kanyang kasakiman. Narinig ko si Eduardo. Pero hindi siya kumilos. Hindi siya nagsalita. Binuksan ko ang pinto. At lumabas ako. Lumabas ako sa malamig na gabi ng Disyembre. Sa Maynila. Isang ordinaryong Biyernes. At ako'y lumabas. Ang mga kalsada ng San Juan. 9:00 ng gabi. Hindi ito lugar para sa akin. Sa isang matandang may sakit sa tuhod. Pero heto ako. Naglalakad. Tahimik ang lahat. Ang mga ilaw ng Pasko. Masaya sila. Tila ba walang nangyayari. Pero sa loob ko alam ko. Alam ko na ito na ang simula. Ang simula ng aking paglaban. Ang simula ng pagkuha ko sa aking dangal. Nanginginig ako. Hindi lang sa lamig. Nanginginig ako sa galit. At sa pangungulila. Pero higit sa lahat nanginginig ako sa pag-asa. Pag-asa na sa wakas makakahanap ako ng kapayapaan. Kahit hindi na sa piling nila. May plano ako. Palagi naman akong may plano. Pero hindi ko inaasahan na ang plano ay mangyayari ngayon. Ngayon, sa gitna ng gabi. Nag-iisa. Patuloy akong naglalakad. Patungo kung saan man ako dadalhin ng aking mga paa. Patungo sa isang lugar kung saan maririnig ko ang aking sarili. Hindi ang boses ng iba. Kundi ang boses ko. Ang tunay kong boses. Ang boses na matagal ko nang itinago. Dahil sa bandang huli ang pinakamalakas na paghihiganti ay hindi ang sumpa. Ito ang pagpapakita na hindi ka nila kayang basagin. Na hindi ka nila kayang itapon. Na ikaw ay may halaga pa rin. Kahit na sa tingin nila isa ka nalang pabigat. Ang mga salita ni Marisa ay tumama sa akin na parang mga basag na bote. Hindi ko inaasahan ang ganitong kabastusan. Hindi ko inaasahan ang ganitong kasakiman. Sa sarili kong bahay. Sa harap ng sarili kong anak. Narinig ko ang bawat salita. Narinig ko ang pagbanggit niya sa pasilidad. Ang e-nursing home. Ang lugar kung saan nila gustong ilagay ang isang matandang tulad ko. Isang lugar para itapon ang mga naging pabigat na daw sa kanilang buhay. Narinig ko ang lahat. At sa pagkarinig ko isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Hindi ko ito pinaghandaan. Hindi ko ito inisip. Basta't dumating na lang sa akin na parang isang sigaw mula sa aking kaloob-looban. Isang sigaw na nagsasabing tama na. Narinig ko na ang lahat, sabi ko. Ang boses ko hindi ko alam kung paano lumabas. Mahina siguro sa pandinig ng iba. Pero para sa akin, iyon na ang pinakamalakas na tinig na nagmula sa akin sa loob ng mahabang panahon. Walang dramang tugtog. Walang nanginginig na tinig na akala mo'y paiiyakin ko sila. Sapat na. Sapat na ang lahat ng aking pinagdaanan. Hindi na ako mangungulit sa inyo. Sinubukan niyang sumagot. Narinig ko ang paggalaw ni Eduardo. Ang pagbanggit niya ng "Tay, huwag di." Pero pinigilan ko siya. Hindi ko hinayaang matapos ang kanyang sasabihin. Hindi ko hinayaang magkaroon pa ng pagkakataon na magpanggap tayo. Na magpanggap tayong okay ang lahat. Hindi ko na gagawin yung eksenang magsusori ka at magpapanggap tayo na hindi niya nasabi ang mga yon, sabi ko, nakatingin kay Eduardo, pero ang paningin ko ay parang dumadaan lang sa kanya. Tinitingnan ko ang katotohanan na nakatayo sa tabi niya. Masyado na akong matanda para sa ganong eksena. Ang pagharap sa totoo mas simple pa yon kaysa sa lahat ng pilit na pagpapanggap na ginawa namin sa loob ng ilang taon. Mas malinis. Mas malaya. Si Marisa naman ang manugang ko. Iniangat niya ang kanyang tingin. May pagmamataas sa kanyang mukha. Yung tipong nananalo siya sa isang argumento.
At para sa kanya, nanalo na nga siya. Walang humihingi sa'yo na gawin yon, sabi niya. Ang kanyang boses parang nagyelo. Walang kaemo-emosyon. Parang nagbabasa lang ng libro. Pero alam ko na siya ang may gusto nito. Sa bawat kilos niya, sa bawat tingin niya, sa bawat buntong hininga niya humihingi siya ng ganito. Hinihingi niya na lumayas na ako. Marisa, sabi ko, hinarap siya ng diretsyo. Para kong nakikipag-usap sa isang estranghero na kailangan kong bigyan ng huling babala. Mula pa noong nakaraang linggo ng paggawa, humihingi ka na sa akin na umalis. Napansin ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Hindi niya inaasahan na babanggitin ko ang araw na yon. Ang araw na naramdaman ko ang unang malakas na sampal ng pagtataboy sa akin ng kanyang mga salita. Ngayon, sabi ko, habang nakatingin pa rin sa kanya, sa wakas nakikinig na ako. Hindi na ako nag-abalang magpaalam. Hindi na ako nag-abalang humingi ng kahit anong bagay. Bumalik ako sa aking maliit na silid. Ang silid na parang naging kulungan ko na. Kinuha ko ang yung bag na handa na. Yung bag na nakatabi na sa sulok ng aparador. 5 taon ko na itong inihahanda. Hindi ko alam kung kailan ko ito kakailanganin. Hindi ko alam kung anong uri ng emergency ang magtutulak sa akin na dalhin ito. Pero nandito na. Isang lumang bag na puno ng mga mahalagang gamit. Mga gamit mula sa isang buhay na hindi ko kailanman binanggit kay Eduardo. Isang buhay na nagbigay sa akin ng tibay na kailangan ko ngayon. Dala ang bag na yon, naglakad ako palabas ng silid. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto sa harap. Ang pinto na kanina lang ay isinara sa akin. Ngayon, ako na ang magbubukas nito. Palabas. At doon sa mismong sandali na yon narinig ko ulit ang boses ni Marisa. Hindi na mahina. Hindi na kalkulado. Malakas. Matapang. Parang may idinideklara sa buong kalupaan. Gusto kong maalala mo ang mga salitang iyon dahil ako, tiyak na naalala ko. Isang paghinto. Isang paghinga. At pagkatapos ang sumpa. Umalis ka na, inutil na pabigat. Isang sumpa na hindi mahina. Hindi isang bulong na maaaring bawiin. Hindi isang bagay na pwede niyang sabihin dahil lang sa pagod. Malakas na sigaw. Parang pinaghandaan niya ito ng buong buhay niya. Parang ito ang rurok ng kanyang paghihirap. Narinig ko si Eduardo. Umungol siya. Pero hindi siya kumilos. Hindi siya nagsalita. Nandoon siya. Nakatayo. Nagmamasid. Parang isa lang siyang tagapanood ng isang palabas. At ako ang bida sa kanyang pinanood. Ang bida na ngayon ay tinatanggal sa entablado. Hindi na ako lumingon pa. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Binuksan ko ang pinto sa harap. At lumabas ako. Lumabas ako sa malamig na gabi ng Disyembre sa Maynila. Parang normal na lamang ang lahat. Isang Biyernes. Malamig. At ako ay lumabas. Ang mga kalsada ng San Juan noong 9:00 ng gabi sa Disyembre, hindi iyon lugar para sa isang 72 taong gulang na lalaki na masakit ang tuhod. Iyon ang sinasabi ng aking isip. Pero ang aking. Lumabas ako. Tumayo sa labas ng pintong iyon. Yung pinto na halos isara sa aking mukha. Yung pinto na huling pinto na sana ay hahantong sa pag-aalaga at pagmamahal. Ngayon hindi na. Naramdaman ko ang lamig. Malamig. Napakalamig ng gabi dito sa Maynila. December. Hindi naman ito kasing lamig ng ibang bansa. Pero para sa akin, na 72 taong gulang na may sumasakit na tuhod ibang klase ang lamig na ito. Hindi ito basta malamig lang. Ito ay parang may gustong sabihin. May gustong iparating. Parang sinasabi ng lamig na ito sa akin. Manuel, nasaan ka ngayon? Saan ka pupunta? Naglakad ako. Wala akong napuntahan. Basta na lang ako naglalakad. Sa mga kalsadang alam ko. Sa mga kalyeng madalas kong lakaran noon. Kasama ko si Elena. Masaya kami noon. Walang problemang ganito. Walang ganitong lamig na sumasakal sa aking dibdib. Pero ngayon mag-isa ako. At ang aking mga paa parang ayaw na sumunod sa akin. Ang aking mga tuhod nagpapakita na ng kanilang pagkabigo. Naiisip ko noon na kapag tumanda ako, aalagaan ako ng aking anak. Arugaan ako ng aking pamilya. Ito ang tradisyon natin, di ba? Ang pagmamahal sa magulang.
Ang pagtanaw ng utang na loob. Ito ang itinuro sa akin ng aking ama. Ito ang itinuro ko kay Eduardo. Pero parang nabura ang lahat ng iyon. Parang hindi na mahalaga. Habang naglalakad ako napansin ko ang mga bahay. Ang mga ilaw na pamasko. Ang mga pamilyang nasa loob, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Masaya sila. Malamig ang kanilang tahanan. Hindi tulad ko. Naiisip ko hindi magandang lugar ito para sa isang matandang tulad ko. Lalo na sa isang matandang may mahinang tuhod. Pero saan ako pupunta? Wala akong ibang mapupuntahan. Walang ibang yayakap sa akin. Wala nang ibang mag-aalala. Naisip ko ang community center. Yung sa kanto ng Reyes. Alam ko ang lugar na yon. Madalas akong dumaan doon noon. Dati, napakaliwanag at masaya ang lugar na yon. Nagsimula akong maglakad papunta roon. Wala akong plano. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pagdating ko doon. Basta naglalakad lang ako. Parang ang aking mga paa ang nagdedesisyon para sa akin. Tila alam nila ang pupuntahan. Alam nila kung saan sila dapat mapunta. Habang naglalakad ako naririnig ko ang pag-ugong ng aking telepono. Si Eduardo. Si Eduardo. Tinitigan ko ang pangalan niya sa screen. Hindi ko sinagot. Bakit ko sasagutin? Wala siyang ginawa kanina. Wala siyang sinabi. Hayaan mo munang maramdaman niya ang bigat ng kanyang pagpili. Ang bigat ng kanyang katahimikan. 2 kanto pa. Malapit na ako sa community center. At doon ko naramdaman ang tunay na lamig. Hindi na ito yung lamig ng hangin. Ito na yung lamig na parang tumutusok sa aking kaluluwa. Yung lamig na nagsasabing tapos na. Ang aking tuhod. Yung pinakamasakit kong tuhod. Yung tuhod na nagbigay sa akin ng napakaraming problema nitong mga nakaraang taon. Parang bigla na lang itong nag-lock. Nag-lock. Napatigil ako. Naramdaman ko ang pagtaas ng aking balanse. Naramdaman ko ang pagkawala ng aking tinatapakan. At pagkatapos ang pagbagsak. Hindi ako tuluyang bumagsak. Nakahawak ako sa isang kotse na nakapark. Yung kotse na malamig din, malamig sa aking mga kamay. Pero sapat na ang lakas ng pagbagsak ko. Sapat na para maramdaman ko ang bawat buto sa aking katawan. Parang nagkahiwa-hiwalay sila. Tumayo ako doon. Humihingal. Ang aking hininga ay nagiging usok sa malamig na hangin. At ang nyebe na pala. Dumadapo sa aking mga balikat. Bagamat hindi tayo nagninyebe dito sa Maynila, naramdaman ko yon. Pakiramdam ko, parang ang buong Maynila ay bumagsak sa akin. Naisip ko ito na nga. Ito na yung sinasabi ng mga matatanda. Na kapag tumanda ka ang katawan mo na mismo ang magtataksil sa'yo. Hindi ang malalaking problema ang nakakapagod sa matanda. Hindi ang malalaking pagkalugi. Hindi ang pagkawala ng mahal sa buhay. Hindi. Ang nakakapagod ay ang maliliit na bagay. Ang mga maliliit na pagkadismaya. Yung parang araw-araw may kumakagat sa'yo. Yung parang araw-araw may humihila sa'yo pababa. Yung sandali na napagtanto mo na ang iyong sariling katawan ay nagsisimula ng sumang-ayon sa mga taong sa tingin nila ay tapos ka na. Sa mga taong sa tingin nila ay wala ka ng silbi. Yung pakiramdam na ang sarili mong mga paa ay bumabagsak. Hindi dahil sa pagod. Hindi dahil sa kahit anong sakit. Kundi dahil parang ayaw na nila. Parang sinasabi nila sa akin na, tama na, Manuel. Sumuko ka na. Pinilit kong tumayo. Ang sakit sa aking tuhod ay hindi ko mailarawan. Parang pinupukpok na bakal. Pero kailangan kong tumayo. Hindi ako pwedeng manatili dito. Sa gitna ng kalsada. Sa gitna ng lamig. Kinuha ko ang aking telepono. Hindi ko tinawagan si Eduardo. Alam kong tatawag siya mamaya. Alam kong magpapakita siya ng pag-aalala. Pero huli na ang lahat. Hindi na yon ang kailangan ko ngayon. Hindi ko kailangan ng awa. Hindi ko kailangan ng pagpapanggap. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng isang tao na hindi ako hahatulan. Isang tao na alam ang aking pinagdaanan. At may isang pangalan na pumasok sa aking isipan. Reyes. Inspector David Reyes. Siya ang unang pulis na nakilala ko sa pinakamasakit na sandali ng aking buhay. Noong gabing mamatay si Elena.
Siya ang unang dumating. Siya ang nandoon para sa akin noong gabing iyon. Hindi niya ako tinanong ng kung ano-ano. Naramdaman niya lang. At nandoon siya. Kahit na ilang taon na ang lumipas, kahit na hindi kami madalas magkausap, alam ko na pwede ko siyang tawagan. At alam ko na tutugon siya. Tinawagan ko siya. Sa pangalawang ring pa lang may sumagot na. Manuel? Ang boses niya. Kalmado. Walang pagmamadali. Parang alam na niya. 10 oras 43 minuto, sabi ko. Sinusubukan kong maging malinaw ang aking boses. Sinusubukan kong maging matatag. Nasaan ka? Santolan at Reyes. Napahina ako ng malalim. Napaluhod ako ng bahagya. Napaluhod ka. Hindi naman tuluyang bumagsak. Alam niya. Nararamdaman niya na hindi lang iyon basta pagkaluhod. Sabi ko. Ang sakit sa aking tuhod ay bumalik. Masakit. Parang may pumipiga. Reyes, kailangan ko yata ng konting tulong dito. Narinig ko ang mga tunog sa kabilang linya. Mga tunog ng paggalaw. Mga tunog ng pagmamadali. Hindi niya kailangan ng mahabang paliwanag. Hindi niya kailangan ng maraming salita. Huwag kang bibitiw sa linya, sabi niya. Huwag kang gagalaw. At doon, habang nakaupo ako sa gilid ng isang malamig na brick na nakapark, sa ilalim ng malamig na Disyembre na langit ng Maynila, habang nararamdaman ko ang sakit sa aking tuhod at ang lamig na tumatagos sa aking balat na isip ko. Hindi ang malalaking problema ang nakakapagod sa matanda. Hindi ang pagkawala ng pera. Hindi ang pagkawala ng anak. Hindi. Ang nakakapagod ay ang maliliit na bagay. Ang mga maliliit na pang-aapi. Ang pagkadama na wala ka ng halaga. Yung pakiramdam na ang sarili mong katawan ay bumibigay na sa'yo. At kasabay nito ang pagbibigay din ng ibang tao sa iyo ng mensaheng wala ka ng silbi. Naramdaman ko ang patak ng unang nyebe sa aking balikat. O baka ambon lang iyon. Pero sa pakiramdam ko noon parang malaking nyebe na bumabagsak sa akin. Binubura ang bawat bakas ng aking pagkatao. Binubura ang aking pagiging mahalaga. Pero hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa. Alam kong darating si Reyes. At alam ko na sa kanyang pagdating magsisimula na ang mga bagay na dapat ay matagal nang nangyari. Ang pagtatama sa mga mali. Ang pagpapanumbalik ng nawalang dangal. Habang hinihintay ko siya, may isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa aking isipan. Kung bakit? Bakit sila naging ganoon? Bakit hinayaan ng aking anak na mangyari ito? Ano ang nawala sa kanila? Ano ang nawala sa amin? Marahil ito na ang simula ng paghahanap ng sagot. Kahit na masakit. Kahit na mapait. Kailangan kong malaman. Kailangan kong maintindihan. Para sa aking sarili. At para sa alaala ni Elena. Para sa kanya kailangan kong tapusin ito. Ang kwentong ito. Ang paglalakbay na ito. Dumating si Reyes. Nakita ko ang kanyang sasakyan. Isang Ford. Parang isang anghel na bumaba mula sa langit sa gitna ng madilim at malamig na gabi. Nakatayo na siya sa tabi ko. Hindi niya ako tinanong kung ano ang nangyari. Hindi niya ako tinanong kung bakit ako naroon. Alam niya. Ang mga pulis may alam sila. May nakikita sila na hindi natin nakikita. Tumingin siya sa akin. May konting ngiti sa kanyang labi. Pero ang kanyang mga mata seryoso. Manuel, sabi niya. Halika na. May dadaanan pa tayo. At sa mga salitang iyon alam ko. Alam ko na hindi pa tapos ang lahat. Alam ko na mayroong liwanag sa dulo ng madilim na gabing ito. Kahit na malayo pa yon. Kahit na mahirap pa ang daan. Nakahiga ako sa tabi ng kalsada. Hindi naman talaga sa tabi kundi nakasandal. Nakasandal sa malamig na bakal ng isang kotse. Ang aking tuhod sumasakit. Ang aking likod parang nabali. Ang aking buong katawan parang pinagbagsakan ng isang malaking bundok. Isang bundok ng sakit. Isang bundok ng pagkadismaya. Isang bundok ng pagtataksil. Nasa gitna ako ng malamig na gabi. Wala akong mapuntahan. Lahat ng dating akala ko'y ligtas kong kanlungan ay nagsara na sa akin. Ang aking tahanan, ang aking pamilya, ang aking sariling katawan, lahat sila'y parang mga kaaway na. Tumingin ako sa aking telepono. Si Eduardo.
Maraming tawag. Maraming mensahe. Siguro ngayon lang niya naramdaman na nawawala ako. Siguro ngayon lang niya naisip na baka may nangyari sa akin. Pero hindi ko siya tinawagan. Hindi ko nagugustuhin pa na makipag-usap sa kanya ngayon. Hindi ko na kailangan ang kanyang awa. Ang kanyang biglaang pag-aalala. Huli na ang lahat para sa mga yon. Huli na ang lahat para sa mga salitang, "Tay, ayos ka lang ba?" Sa halip pinindot ko ang isang numero. Isang pangalan na nakatatak na sa aking puso. Isang pangalan na sumisimbolo sa katapatan. Sa kabayanihan. Sa pagiging tunay na kaibigan. Reyes. Inspector David Reyes. Bakit siya? Bakit hindi si Eduardo? Alam ko na ang sagot. Alam ko na kung bakit. Si Reyes hindi siya anak ko. Hindi siya manugang ko. Hindi siya bahagi ng pamilya ko sa dugo. Pero mas kilala niya ako kaysa sa kanila. Mas naintindihan niya ako kaysa sa kanila. Narinig ko ang pagtunog ng telepono. Isang ring. 2. At pagkatapos. Manuel? Ang boses niya. Kalmado. Pamilyar. Parang isang pampakalmang gamot na nakakatuwa sa pandinig ko. Reyes, sabi ko. Pinilit kong maging matatag ang aking tinig. Ako ito. Manuel? Anong nangyayari? Halos hindi ka na makapagsalita. May pag-aalala sa kanyang boses. Hindi yung pag-aalalang nagpapanggap. Yung tunay. Yung galing sa puso. Nasa santolan ako at Reyes, sabi ko. Sinusubukan kong maging malinaw. Napaluhod ako ng bahagya. Napaluhod ka? Paulit niya akong tinanong. Alam niya na hindi lang basta napaluhod ang isang tao na tulad ko. Alam niya na may malalim na dahilan. Sabi ko. Ramdam ko ang sakit sa aking tuhod. Ang sakit na parang tinutusok ng libu-libong karayom. Reyes, kailangan ko yata ng konting tulong dito. Narinig ko ang paggalaw niya sa kabilang linya. Tunog ng pagbukas ng pinto. Tunog ng pagmamadali. Alam niya ang ibig sabihin ng aking mga salita. Alam niya na hindi ito isang simpleng tawag lang. Alam niya na kailangan ko siya. Agad. Huwag kang bibitiw sa linya, sabi niya. Huwag kang gagalaw. At doon sa gitna ng malamig na kalsada, nakasandal sa isang kotse, naramdaman ko ang isang bagay. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Pag-asa. Hindi ko alam kung paano pero sa mga sandaling iyon, ang tanging taong pwede kong sandalan ay si Reyes. Ang pulis na nagpakita sa akin ng konsiderasyon noong pinakamababang bahagi ng aking buhay. Yung gabing nawala si Elena. Yung gabing pakiramdam ko'y nawala na rin ang aking sarili. Nandoon siya. Hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako hinusgahan. Nandoon lang siya. Nakikinig. Nakatayo. Nagbabantay. At ngayon ulit. Nandyan siya para sa akin. Kahit na wala na siyang utang na loob. Kahit na hindi na kami madalas magkita. Narinig ko ang pagtunog ng mga susi. Ang pag-andar ng makina. Alam kong papalapit na siya. Habang hinihintay ko siya naisip ko ang mga taon na lumipas. 32 taon na ang nakalipas mula noong gabing iyon. 28 taon na mula nang huli ko siyang nakita sa pinakamalungkot na sandali ng aking buhay. Si Reyes siya ang nagpakita sa akin na may mga tao pa ring may mabuting puso. May mga tao pa ring kayang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Hindi tulad ng iba na nagbibigay lang ng tulong kapag may kapalit. Kapag may makukuha sila. Napabuntong hininga ako. Ang lamig ay tila lalong lumalakas. O baka naman ang aking katawan na ang lumalamig. Yung lamig na hindi dahil sa temperatura. Yung lamig na dulot ng takot. Takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Pero mayroon akong paniniwala. Mayroon akong isang bagay na ipinaglalaban. At alam ko na sa tulong ni Reyes makakaya kong harapin ang anumang darating. Maya-maya pa nakita ko ang mga ilaw. Papalapit. Isang patrol car. Pumreno ito sa aking harapan. Bumukas ang pinto. At lumabas si Reyes. Nakasuot siya ng kanyang uniforme. Mukha siyang pagod pero ang kanyang mga mata alerto. Seryoso. Lumapit siya sa akin. Tinitigan niya ako. Tiningnan niya ang aking tuhod. Tiningnan niya ang aking damit.
Ang aking lumang jacket. Yung jacket ni Elena. Hindi siya nagsalita agad. Nakita ko ang pagkilala sa kanyang mga mata. Yung alaala ng gabing iyon. Ang gabing pareho kaming nalulunod sa pagdadalamhati. Manuel, sabi niya sa wakas. Halika na. Uwi na tayo. Hindi siya nagtanong kung bakit ako naroon. Hindi siya nagtanong kung ano ang nangyari. Alam niya. Tila alam niya na ang lahat ng ito ay hindi basta-basta. Tinulungan niya akong tumayo. Ang kanyang kamay ay matatag. Ang kanyang pagtulong ay marahan. Hindi niya ako hinila. Hindi niya ako binuhat na parang isang bagay. Tinulungan niya ako na parang isang tao. Isang taong nangangailangan ng tulong. Sumakay ako sa patrol car. Ang init ng sasakyan ay parang isang yakap. Isang yakap na matagal ko nang hindi nararamdaman. Habang papalayo kami sa lugar na yon, sa lugar kung saan ako itinaboy, hindi ko mapigilan ang pagtingin sa likuran. Sa bahay na yon. Sa pinto na isinara sa akin. Naisip ko ang aking anak. Naisip ko si Marisa. Siguro ngayon nagdiriwang sila. Siguro ngayon malaya na sila. Malaya na sa pabigat. Pero hindi ko yon iniisip ng matagal. Ang mahalaga ngayon ay ang paglalakbay na ito. Ang paglalakbay kasama si Reyes. Ang paglalakbay patungo sa isang mas magandang bukas. O kahit man lang isang mas ligtas na gabi. Manuel, sabi ni Reyes habang nagmamaneho. Anong nangyari? Humina ako ng malalim. Pinili ko ang aking mga salita. Hindi ko kailangan magsinungaling. Hindi ko kailangan magtago. Si Reyes kaya niyang umunawa. Marisa at si Eduardo. Tumango siya. Alam niya. Nararamdaman niya. Nakita ko na sila noon. Sa mga pagdiriwang. Mukhang masaya sila. Hindi na, sabi ko. Tapos na ang lahat ng iyon. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Isang malalim na pagbuntong hininga. Manuel, sabi niya. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Ano mang kailangan mo sasabihin mo lang. At sa mga salitang iyon, sa mga simpleng salitang iyon, naramdaman ko ang bigat na nababawasan. Parang may umangat sa aking dibdib. Sa wakas mayroon pa rin palang tutulong sa akin. Sa wakas hindi pa pala ganap na wala ang pag-asa. Narito ako ngayon. Kasama si Reyes. Patungo sa kung saan man kami dadalhin ng aming paglalakbay. Sa gitna ng madilim at malamig na gabi. Ngunit sa aking puso may maliit na sinag ng liwanag. Liwanag na nagmumula sa isang tapat na kaibigan. Isang kaibigan na hindi ako iniwan. Isang kaibigan na nandyan sa oras ng aking pangangailangan. At iyon ay sapat na. Sa ngayon, ang lamig ng gabi ay hindi na kasing lamig ng dati. Dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Mayroon pa rin palang nagmamalasakit. Kahit na ang lahat ng iba ay nagtalikuran na sa akin. Salamat, Reyes. Maraming salamat. Sa lahat. Sa lahat ng mga taon. Sa lahat ng pagtulong. Sa lahat ng pagkaibigan. Ito ang tunay na pagsubok. Ito ang tunay na pagpapakita ng kung sino ang tunay na kakampi. Umupo ako sa passenger seat ng patrol car ni Reyes. Naramdaman ko ang init na dahan-dahang pumapalibot sa akin. Isang init na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang init na nagpapaalala sa akin na hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa ako tuluyang nawawala. Manuel, sabi ni Reyes habang nagmamaneho palabas ng kalye. Anong nangyari? Humina ako ng malalim. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili. Ang sakit sa aking tuhod ay nandoon pa rin, pero tila hindi na ito ang pinakamalaking problema ko ngayon. Si Marisa, sabi ko. Siya ang problema. Natahimik si Reyes sandali. Naintindihan niya. Marami na siyang naranasan sa kanyang serbisyo. Alam niya kung paano makiramdam. Alam niya kung kailan nagsasabi ng totoo ang isang tao. Naintindihan ko, sagot niya ng mahina. Nakikita ko naman sa mga mata mo. Tinaboy niya ako. Tinaboy kami ng aking anak. Nagpatuloy ako, ang aking tinig ay nahihirapan pa rin. Sa harap ng kanyang ina. Sinabihan niya akong inutil na pabigat. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Reyes sa manibela. Ang kanyang panga ay bahagyang sumikip. Alam kong hindi niya nagugustuhan ang mga ganitong kwento.
Pero alam ko na ginagawa niya ang kanyang trabaho. At higit pa doon, ginagawa niya ang tama. At si Eduardo, tanong niya. Nandoon siya. Pero wala siyang ginawa. Wala siyang sinabi. Yumuko ako. Ito ang pinakamasakit. Hindi ang salita ni Marisa, kundi ang katahimikan ng aking anak. Hinayaan niya lang. Hinayaan niyang mangyari. May mahabang katahimikan sa sasakyan. Narinig ko lang ang tunog ng makina at ang pagpatak ng ambon sa windshield. Manuel, sabi ulit ni Reyes, ang kanyang tinig ay bahagyang nagbago. May dala itong pagkabigla. Pagkabigla na hindi ko pa narinig sa kanya noon. Habang nagmamaneho ako, tinawagan ko si Pastor Benitez. Kilala mo ba? Si Pastor Benitez. Ang pastor ng simbahan namin dito sa San Juan. Malapit na simbahan. Madalas kaming magkausap noon, lalo na pagkatapos ng operasyon ko. Nakakatuwa. Hindi ko naisip na siya pala ang tinawagan ni Reyes. Kilala ko siya, sagot ko. Bakit? Nagulat siya, sabi ni Reyes. Nagulat siya na ikaw ay nasa labas. Sa ganitong panahon. Sinabi niya sa akin na marami na raw ang nagtatanong. Maraming nag-aalala. Lalo na noong nakita raw nila ang mga sasakyan ng pulis na paparating. Nagtatanong. Sino? Ngumiti si Reyes. Isang ngiting may bahid ng pagtataka. Alam mo ba, Manuel? Habang patungo ako dito napansin ko yung community center. Yung sa Reyes. Sikat na sikat yung lugar na yon, hindi ba? Tumango ako. Kilala ko yon. Ako mismo ang nagpondo noon. Ang HVAC system. Para hindi giniginaw ang mga bata kapag nag-aaral sila sa loob. Naisip ko noon, maliit na bagay lang ito kumpara sa iba. Pero mahalaga yon para sa mga bata. Mahalaga na maramdaman nilang may nagmamalasakit. Napakaliwanag ng lugar na yon ngayong gabi, Manuel, sabi ni Reyes. Para bang may malaking selebrasyon. Maraming tao sa labas. Nakatayo sa gitna ng ambon. Mga kandila. May mga sasakyan pa ng balita. Napakaliwanag. Celebration. Mga tao. Napatingin ako sa labas ng bintana ng patrol car. Hindi ko na masyadong nakikita ang mga bahay. Ang mga ilaw na pamasko. Pero nararamdaman ko ang kakaiba. Parang may enerhiya sa hangin. Isang enerhiya na hindi ko naramdaman dito sa Maynila nitong mga nakaraang taon. Reyes, sabi ko. Sigurado ka ba? Yung community center. Manuel. Sigurado ako. At habang papunta ako, narinig ko sa radyo may mga usap-usapan na. Mga kwentuhan. Parang may malaking balita tungkol sa'yo. Balita tungkol sa akin. Ako? Ang matandang lalaki na tinaboy lang ng sariling anak niya. Ang matandang lalaki na halos hindi makalakad. Anong balita pa ang pwede kong ibigay? Tungkol saan, Reyes, tanong ko. Anong balita? Ngumiti siya ulit. Ngiting may bahid ng paghanga. Hindi ko pa alam ang buong detalye, Manuel. Pero ang naririnig ko ay malaki. Napakalaki. Naisip ko ang aking mga kilos kanina. Ang paglabas ko sa bahay. Ang paglalakad ko sa kalsada. Ang pagbagsak ko. Siguro nakita nila ako. Siguro nag-aalala sila. Pero bakit sila magtitipon? Bakit may mga balita? Bakit parang may selebrasyon? Reyes, sabi ko. Bakit sila nagtitipon doon? Hindi ko maintindihan. Tumingin siya sa akin. Seryoso ulit ang kanyang mukha. Manuel, sabi niya. Sinabi ko kay Pastor Benitez na ikaw ay nasa panganib. Na ikaw ay nasa labas at malamig. Na kailangan mo ng tulong. Alam ko. At alam niya rin, patuloy ni Reyes. Na ikaw ang nagpondo sa pagpapagawa ng buong lugar na yon. Ang HVAC. Ang mga sahig. Ang mga gamit para sa mga bata. Napasinghap ako. Hindi ko naisip na alalahanin niya ang mga maliliit na bagay na yon. Hindi ko naisip na may ibang tao pa pala ang nakakaalam bukod sa akin at kay Elena. At sinabi ko rin sa kanya, dagdag ni Reyes, na ikaw ang naglaan ng pondo para sa napakaraming paaralan. Sa napakaraming programa para sa mga bata. Sa buong lugar na ito. Natigilan ako. Tumingin ako sa kanya.
Ang kanyang mga mata ay diretsyo sa akin. Seryoso. Manuel, sabi niya, ikaw ang nagtayo ng kalahati ng komunidad na ito. Hindi lang yung community center. Marami pa. Ikaw ang nasa likod ng maraming kabutihan dito. Hindi ko alam kung paano mo nagawa ang lahat iyon nang hindi natin nalalaman. Naisip ko ang aking sarili. Ang matandang ito na tinaboy ng sariling anak. Ang matandang ito na halos hindi makalakad. Ang matandang ito na tinawag na pabigat. Pinapaliwanag niya sa akin kung bakit ang community center ay maliwanag ngayong gabi. Kung bakit may mga tao. Kung bakit may balita. Inisip ko lang, sabi ni Reyes. Dahil ikaw ang nagtayo ng maraming bagay dito, Manuel. At ikaw ay nasa labas, nag-iisa at malamig. Sinabi ko sa pastor na kailangan niya ng tulong. At alam niya ang sagot. Ang sagot, T. Sabi ko, parang nagbubulungan. Ang sagot ay ang komunidad, sabi ni Reyes. Ang komunidad na tinulungan mo. Ang komunidad na pinakikinabangan mo. Hindi ka nila hahayaang mamatay sa labas. Hindi ka nila hahayaang mag-isa. Napatingin ako sa labas. Sa mga ilaw na papalapit. Sa mga taong nagtitipon. Ang mga taong hindi ko kilala. Pero ang mga taong nakikinabang sa aking mga ginawa. Tumingin ako kay Reyes. Kaya dahil sa akin nagtipon sila. Hindi dahil sa iyo, Manuel, sabi ni Reyes. Dahil sa kung ano ang ginawa mo para sa kanila. Tumigil siya sandali. At dahil alam nilang ikaw ay nasa panganib. Alam nila na kailangan mo ng tulong. Napalunok ako. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na naramdaman ko na may halaga pa ako. Na hindi pa ako tuluyang nawala. Pero bakit hindi ko alam, tanong ko. Bakit hindi ko alam na ganito pala ang ginagawa ko? Dahil iyon ang gusto mo, Manuel, sabi ni Reyes. Dahil gusto mong gawin ito ng tahimik. Nang hindi humihingi ng kahit anong kapalit. At dahil marahil hindi mo inasahan na mangyayari ang lahat ng ito. Tama siya. Hindi ko inasahan. Hindi ko inasahan na ganito ang magiging katapusan ng lahat. Ang pagtataboy ng sariling anak. Ang pagkalimot ng sariling pamilya. Pero hindi ko rin inasahan na mayroong ganitong klase ng liwanag na darating sa dulo. Reyes, sabi ko, habang papunta na kami sa direksyon ng community center. Sigurado ka ba na doon tayo pupunta? Tumango siya. Manuel. Doon ka nila gustong makita. Doon ka nila gustong makasama. Ang mga taong pinakikinabangan ang iyong kabutihan. Napangiti ako. Isang ngiti na hindi ko akalain kaya ko pa. Ngiti na may bahid ng kalungkutan, pero higit sa lahat may bahid ng pag-asa. At isang klase ng kapayapaan. Ang katotohanan ay nagsisimula ng lumabas. Ang katotohanan na ang matandang ito, ang tinaboy na ama, ay hindi pala isang pabigat. Hindi pala siya inutil. Siya pala ang bumubuhay sa komunidad na ito. Siya pala ang nagbibigay pag-asa. At lahat ng iyon nagsimula lang dahil sa isang tawag. Isang tawag sa isang kaibigan. Isang kaibigan na hindi tumalikod. Kahit na sa pinakamadilim na sandali ng aking buhay. Salamat, Reyes. Maraming salamat. Baka ito na ang simula ng pagbabago. Ang simula ng pagkuha ko pabalik ng aking dangal. Ang simula ng aking tunay na paghihiganti. Hindi sa pamamagitan ng galit. Kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Papalapit na kami sa community center. Mas lalo kong nakikita ang liwanag. Parang isang malaking parol. Isang parol na nagbibigay liwanag sa buong San Juan. Naramdaman ko ang tibok ng puso ko na bumibilis. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa kaba. Kundi dahil sa pag-asa. Pero mayroon ding maliit na parte sa akin na nag-aalala. Ano kaya ang naghihintay sa akin doon? Sino kaya ang mga taong nandoon? Bakit sila naroon? Ano ang sinasabi nila? Mayroon bang masasama? Mayroon bang magagalit? Nagtiwala ako kay Reyes. Alam ko na hindi niya ako dadalhin sa isang lugar na mapapahamak ako. Alam ko na ang lugar na yon ay para sa aking kabutihan. Nakarating kami sa community center. At ang nakita ko ay hindi ko inaasahan. Ang parking lot puno ng mga sasakyan. Ang labas ng gusali puno ng mga tao. Hindi lang ilan. Kundi daan-daan. May mga kandila silang hawak.
May mga banner silang may mga mensahe ng pagsuporta. Nakangiti sila. Nagtatawanan. Parang isang malaking fiesta. Ano ito, Reyes? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos pabulong. Hindi ko maunawaan ang lahat ng ito. Sabi ko naman sa iyo, Manuel, sagot ni Reyes na may malapad na ngiti sa kanyang mukha. Hindi ka nila hahayaang mag-isa. Hindi ka nila hahayaang mapahamak. Bumaba kami ng sasakyan. Hindi ko alam kung paano ako maglalakad. Sa aking tuhod na sumasakit. Sa aking katawan na nanghihina. Pero may mga kamay na lumapit sa amin. Mga kamay na handang umalalay. Mga kamay na nagpapakita ng tunay na pag-aalaga. Mang Manuel, nandito ka na, sabi ng isang matandang babae na lumapit sa akin. Nag-aalala kami sa iyo. Nay, ayos lang po ako, sabi ko. Hindi ko kilala ang babae. Pero sa kanyang mga mata nakita ko ang tunay na pag-aalala. Marami pang ibang tao na lumapit sa amin. Nagpakilala. Nagpakita ng kanilang pagsuporta. Hindi ko sila kilala. Hindi ko sila nakita noon. Pero alam nila ako. Kilala nila ang aking pangalan. Alam nila ang aking ginagawa. Salamat po, sabi ko. Paulit-ulit. Wala akong ibang masabi. Ang aking puso ay puno. Ang aking kaluluwa parang nililinis. Inalalayan nila ako papasok sa community center. Ang dami ng tao. Hindi ko na kayang bilangin. May mga matatanda. May mga bata. May mga kabataan. May mga pamilya. May mga guro. May mga estudyante. May mga kaibigan. At pagpasok ko sa loob bigla na lang nagsimulang pumalakpak ang lahat. Hindi ako makapaniwala. Pumalakpak sila. Para sa akin. Para sa matandang ito na tinaboy lang ng kanyang pamilya. Para sa inutil na pabigat. Tumulo ang aking mga luha. Hindi ko napigilan. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Kung paano ipapakita ang aking nararamdaman. Ang dami ng tao. Lahat sila nagpapakita ng kanilang pagmamahal. Ang kanilang pagsuporta. Ang kanilang pagtanaw ng utang na loob. Nakita ko ang ilan sa mga batang tinulungan ko sa pag-aaral. Nakita ko ang mga magulang na masaya dahil nakakapag-aral ang kanilang mga anak. Nakita ko ang mga guro na nagpapasalamat dahil nagkaroon sila ng mga bagong gamit para sa kanilang mga estudyante. Naramdaman ko na hindi pala ako nag-iisa. Naramdaman ko na ang aking mga ginawa ay hindi pala walang halaga. Na mayroon palang nagmamalasakit. Mayroon palang nakakaalala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Hinayaan ko lang ang aking mga luha na dumaloy. Hinayaan ko ang aking puso na magsalita. Maraming salamat po, sabi ko sa wakas. Ang aking tinig ay nanginginig. Hindi ko po akalain na ganito karami ang magmamahal sa akin. Mas lalong lumakas ang palakpakan. Naramdaman ko ang paghawak sa aking braso. Si Reyes. Nakangiti. Tara, Manuel, sabi niya. Magpahinga ka muna. Marami pang naghihintay sa'yo. Inalalayan niya ako papunta sa isang maliit na silid sa likod ng community center. Sa loob nandoon si Maria. Siya ang nagpapatakbo ng mga programa dito. Malapit na kaibigan din may dala siyang mainit na kape at isang upuan. Mang Manuel, sabi niya na may pag-aalala sa kanyang boses. Okay lang po ba kayo? Sobrang nag-aalala kami sa inyo. Okay lang ako, Maria, sagot ko. Umiti ako. Maswerte ako na nandito kayo. Umupo ako sa upuan. Nilagyan ni Maria ng kape ang aking tasa. Suminghap ako ng amoy. Mainit at mabango. Tamang-tama sa malamig na gabi. Ano ba ang nangyayari, Reyes? Tanong ko. Bakit ang dami ng tao? Paano nila nalaman ang lahat ng ito? Sabi ko sa'yo, Manuel, sagot ni Reyes. Mabilis kumalat ang balita. Lalo na kung tungkol sa isang taong tumutulong sa maraming tao. Pero ang Violet Donovan Foundation paano nila nalaman? Tumawa si Reyes. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat, Manuel. Pero alam ko matagal na nilang alam. Kilala ka nila bilang si Raymond. Siya raw ang nagpupondo sa lahat ng mga programa. Raymond. Ginamit ko ang pangalang iyon bilang isang lihim na pagkilala sa aking ama. Hindi ko sinabi kay Eduardo. Hindi niya alam.
Alam ko na magagalit siya kapag nalaman niya. Sa lahat ng ito, pagkatakot na maging siya'y pabigat, nagawa kong pagtago sa kanya ng lahat sa lahat ng mga taong ito. Sa isip ko lamang binigkas. Alam ng lahat. Maliban sa iyong anak, sinabi ni Reyes ng may pagdama. Hindi ako makapaniwala. Naikuyom ko ang aking kamao. Hindi sinabi ni Reyes kahit anong komento. Sa halip, nung sandaling iyon, patuloy kong naramdaman ang kanyang suporta. Ang pagkakaisa niyang malaman ang aking nararamdaman. Nakaupo ako sa likod ng unit na pinagkukuhanan naming nagpapatakbo sa programa at itong screening kanina. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko ang karamihang bilang ng nakasuporta sa akin. Sa mga hindi malaman at magandang paraan na lumalabas, mas madami pang mga tao ang nakakilala kay Raymond kumpara kay Manuel. Si Eduardo naman? Siguro ngayong gabi ay may matututunan na siyang bago. Kung ganun man, sana ito'y maikli, maayos at hindi masyadong masakit. Siya pa rin naman ang aking anak. Naramdaman ko. Ngunit mas mabuti na ito. Hindi ko kailangang ipaliwanag pa. Siya mismo ang makakakita kung gaano kabilis kumalat ang balita. Ang katotohanan. Ang dangal ko. Para maging malaya sa sinabi ni Marisa, ang kailangan kong gawin ay umalis at hayaang malaman ng iba. Mas gugustuhin ko pang ito'y madali, tahimik at mapayapa. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ko ang karamihan, marami ang may hawak na mga kandila na nakatitig sa gitnang daanan. Ngayon ko lang napagtanto. Hindi ko sila pwedeng hayaang magtagal sa gabi, sambit ko. Marahil kailangan ko nang umalis. Tumingin si Reyes sa akin. Kung ano ang sa tingin mo, Manuel? Sinuportahan ka nila sa ganitong kalayuan. Mas magiging matagal ka nang nawala sa kanila. Siguro gusto nilang magsalita ka. At pagkatapos, maaari silang magpasyang umuwi. Tumango ako. Ito nga. Sa loob-loob ko. Ako yon. Sa pinaka-importante na papel sa mundo, matatawag na akong isang pasanin. Ngunit para sa labas, mayroon akong tungkuling dapat gampanan. Sa gabi na ito, habang may balita at sa wakas matutuklasan na ng aking anak, mas madami pang dapat gawin. Sa gitna ng karamihan ay may napansin ako, kahit na sa maikling sulyap. Mga kamay ng isang babae na itinaas sa hangin. Sila'y pamilyar. Si Maria. Tumayo ako sa upuan, maingat at dahan-dahan para hindi ako mahulog. Ito nga yon. Itong babae na palaging narito para sa mga aktibidad ng sentro. Ang siyang naging susi sa kaalaman ng karamihan tungkol sa aking kasalukuyang sitwasyon. Maria, binanggit ko, sinusubukang lumabas ng aking boses sa gitna ng maraming nagkakagulo. Hindi ako sigurado kung naririnig niya ako o kung napansin niya akong papalapit. Lumapit siya ng bahagya. Nakita ang aming mga mata. Tumango ng bahagya. Itinaas niya ang kamay para sa panandaliang katahimikan. Narinig ng karamihan at agad naman silang tumahimik. Mga kaibigan. Mga kapitbahay. May malaking pasasalamat ako dahil nagpakita kayo. Nandito tayong lahat para ipakita ang suporta sa isang kahanga-hangang lalaki na nagbigay para sa ating lahat. Ngunit mas lalo ko kayong pinasasalamatan sa kanyang pahintulot na ipakilala natin sa kanya na tunay siyang napakaganda. Heto si Mang Manuel. Naku! Ngayon mas malakas pa silang pumalakpak. Ang kuryentey tumagos. Ako ito. Ako ang sanhi ng lahat ng kaguluhan. Wala akong magagawa kung hindi tumayo at magsalita. Mga kaibigan, sinimulan ko. Marami akong dapat sabihin at wala ako talagang ideya kung saan magsisimula. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat dahil nandito kayo para sa akin. Sa matagal na panahon, naramdaman ko ang sarili kong nawawala. Nawa kayo ay tumayo para sa akin gaya ng palagi kong pagtayo para sa inyong lahat. Hindi natin kayo kalilimutan, may sumigaw mula sa karamihan. Napangiti ako. Marami na tayong napagdaanan. Marami na tayong pinagtagumpayan. Nawa ito'y hindi maging katapusan para sa atin. At lubos akong nagpapasalamat. Itinaas ko ang kamay sa ere. Sinira ni Reyes ang lahat. Nagtago sa malayo para hindi ako masilayan. Napakataas ng kanyang respeto. Maraming salamat. At sa madaming sandaling iyon ay may katotohanang nangyari. Ito ang pinakamalakas na sandali sa kanyang buhay. Mas malakas kaysa sa pagtatagumpay sa lahat. Ang mahalin dahil nalaman nila ang lahat.
At para ipakita sa lahat na hindi siya nag-iisa. Hindi niya ginagawa ito ng mag-isa. Sa pangakong iyon na naisakatuparan, siguro kayang gampanan ni Eduardo ang kanyang papel sa wakas. Na ang susunod na gabi, at sa lahat ng nalalabing gabi, ay magkakaroon ng mas magagandang paraan. Ngunit iyon ay para sa susunod na mga gabi. Para sa ngayon, ang kailangan ko lamang gawin ay narito na kasama ang mga mahal ko. Sa kanila. At wala nang iba pang mahalaga. Sa likod ng silid kung saan ako'y pansamantalang nakaupo, marami akong narinig mula sa mga taong nasa labas. Mahina ngunit nandoon pa rin. Ang karamihan ay hindi pa umaalis. Marami pa ang nais makipagkwentuhan. Magpakita ng suporta. Magtanong ng kung ano ang nangyayari. Naghihintay na parang mga angel sa paligid ko. Gusto nilang ipakita sa buong mundo na ang kanilang Mang Manuel, tulad ng sinasabi nila sa akin, ay kailangan suportahan at mahalin. Pinagmasdan ko si Reyes na nagpapaalam sa mga naghihintay. Hindi madali. Madami ang nais makipagkwentuhan. Magpasalamat. Ang iba'y nais pa akong makita ng personal. Hindi pwede ang lahat. Ngayon, kailangan ko ng maayos na pahinga. Ang lamig na ito ay nakapagdulot ng masama sa akin. Baka kailangan ko nang pumunta sa doktor para ipatingin ang aking tuhod. Malapit na, sabi ni Reyes nang makabalik. Pero mayroon kang isang bisita. Hindi ko alam na mayroon kang ganitong klaseng bisita. Tinaasan ko siya ng kilay. Sino na naman kaya ito? Sino ang aabala sa akin pagkatapos ng lahat ng ito? Si Eduardo, sagot niya. Gusto kanyang makausap. Natahimik ako. Si Eduardo. Ang aking anak. Ang siyang tumalikod sa akin. Ang nagpabaya. Siya ngayon ay nandito. Pero bakit? Ano ang sinabi niya? Tanong ko. Yumiling si Reyes. Hindi siya masyadong nagpaliwanag. Ang sabi lang niya kailangan kanyang makita. Mahalaga raw. At parang natatakot siya. Natatakot. Sa akin. Bakit? Anong nangyayari? Papasukin mo siya, sabi ko kay Reyes. Pero bantayan mo kami. Kailangan ko ng saksi sa kung anong sasabihin niya. Tumango si Reyes. At pagkatapos, tumayo siya sa tabi ng pinto at sumenya sa labas. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. At pumasok si Eduardo. Hindi ko siya nakilala. Ang kanyang mga mata walang laman. Ang kanyang buhok magulo. Ang kanyang damit hindi maayos. Para siyang hindi natulog ng ilang araw. Nakaramdam ako ng awa. Isang malaking awa. Para sa aking anak. Pero ipinilit kong itago iyon. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanya na mayroon akong nararamdaman para sa kanya. Dahil ang totoo galit pa rin ako. Galit pa rin ako sa kanyang ginawa. Sa kanyang pagpapabaya. Sa kanyang katahimikan. Tay, sabi niya, ang kanyang boses ay parang isang bulong. Ano ito? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo sa mata. Ano ang tinutukoy mo, Eduardo? Ito, sabi niya habang nagwawala ang kanyang kamay. Ito. Ang lahat ng ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ang alin, tanong ko. Sinubukan kong maging kalmado. Pero alam ko na ito na ang umpisa ng paghaharap. Ito na ang umpisa ng katotohanan. Ang Violet Donovan Foundation, sabi niya. Ang mga paaralan. Ang mga programa. Ang lahat ng iyong ginagawa sa likod ng aking likuran. Tahimik ako. Hinintay kong magpatuloy siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Tay? Tanong niya ulit. May luha na sa kanyang mga mata. Akala ko ba magkasama tayo? Akala ko ba nagtitiwala tayo sa isa't isa? Nagtiwala ako sa iyo, Eduardo, sagot ko. Pero sinira mo ang tiwala na yon. Noong hinayaan mong bastusin ako ng iyong asawa sa loob ng aking pamamahay. Napayo ko siya. Alam niyang tama ako. Hindi ko sinasabi sa iyo ang tungkol sa foundation, patuloy ko, dahil alam kong sasabihin mo kay Marisa. At alam ko na gagawin niyang usapan tungkol sa pera. Tungkol sa mga ari-arian. Tungkol sa kung sino ang may karapatan. Tumingala siya. Pero tay hindi ko maintindihan. Bakit Violet Donovan? Sino si Violet Donovan? Hindi ko maalala na ni. Tumayo ako. Sapat na. Ito na ang pinakamahalagang parte ng lahat.
Ito na ang katotohanang hindi niya kailanman malilimutan. Tumingin ka, sabi ko. Inalalayan ako ni Reyes. Tumayo ako at naglakad patungo sa may pintuan. Dahan-dahan. Umaaray ang aking tuhod sa bawat hakbang, pero wala na akong pakialam. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman. Nang makarating kami sa pintuan, itinuro ko ang pader sa kabila ng silid. Tumingin ka doon, Eduardo. Doon mo makikita ang sagot. Tumingin siya. Una, naguluhan. Hindi niya maintindihan kung ano ang tinuturo ko. Pero maya-maya pa nakita niya. Ang larawan. Malaki. Nakasabit sa dingding. Isang larawan ng isang babae. Nakasuot ng dilaw. Nakangiti. Tila ba masayang masaya? Sino iyon? Tanong niya. Iyon si Elena, sabi ko. Ang iyong ina. Natahimik siya. Napatitig sa larawan. Lumapit siya. Inilapit ang kanyang mukha. Sinusuri ang bawat detalye. Pero tay, hindi ko maalala na mayroon tayong larawan na ganyan, sabi niya. Hindi ka pa'y pinapanganak noong ipinintayan, sabi ko. Pero bakit siya nakasuot ng dilaw? Hindi niya hilig ang kulay na iyon. Iyon ang sinuot niyang damit noong araw na ikaw ay ipinanganak. Natahimik ulit siya. Parang sinusubukan niyang ilagay ang lahat sa ayos. Parang sinusubukan niyang buuin ang isang palaisipan na matagal nang nawawala. At pagkatapos nakita ko sa kanyang mga mata. Ang pagbabago. Ang paglilinaw. Ang pagkaunawa. Iyon ba ang dahilan kung bakit Violet Donovan ang pangalan ng foundation? Tanong niya. Tumango ako. Eduardo. Dahil siya ang inspirasyon ng lahat. Dahil siya ang dahilan kung bakit ginawa ko ang lahat ng ito. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi na niya mapigilan. Hinayaan niya na dumaloy. At doon, sa gitna ng community center, sa harap ng larawan ng kanyang ina, umiyak ang aking anak. Umiyak siya. Hindi dahil sa akin. Hindi dahil sa kanyang asawa. Hindi dahil sa kanyang sarili. Kundi dahil sa kanyang ina. Dahil sa pagmamahal na nawala. Dahil sa katotohanang hindi niya kailanman nauunawaan. At sa mga sandaling iyon alam ko. Alam ko na ang kanyang puso ay gumigising. Alam ko na ang lahat ng ito ay hindi pa huli. Lumapit ako sa kanya. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Eduardo, sabi ko. Hindi ko sinabi sa iyo ang lahat ng ito dahil ayaw kong gawin ni Marisa na usapan tungkol sa pera. Tungkol sa ari-arian. Tungkol sa kung sino ang may karapatan. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi ko gusto na isipin mo na ginawa ko ito para sa akin. Ginawa ko ito para sa iyong ina. Para ipakita sa kanyang kahit nawala na siya, hindi ko siya malilimutan. Tumingin siya ulit sa larawan. Sinundan niya ng mga mata ang bawat linya. Ang bawat kulay. Ang ngiti sa kanyang labi. Naalala ko, sabi niya. Naalala ko ang kanyang ngiti. Ang kanyang halakhak. Kung paano niya ako pinapatahan kapag natatakot ako sa kulog at kidlat. Umiti ako. Alam ko. Bakit hindi ko ito naalala? Tanong niya. Bakit ko hinayaan na makalimutan ko siya? Dahil mas pinili mo ang madali, sabi ko. Mas pinili mo ang katahimikan. Mas pinili mo ang iyong asawa. Hindi siya sumagot. Alam niyang tama ako. Pero hindi pa huli ang lahat, Eduardo, sabi ko. Mayroon ka pang pagkakataon na magbago. Mayroon ka pang pagkakataon na maging isang mas mahusay na anak. Isang mas mahusay na tao. Paano, tay? Tanong niya. Anong gagawin ko? Umiti ako. Ngiti na may pag-asa. Ngiti na may kapayapaan. Umalis ka sa bahay na yan, sabi ko. Hayaan mo si Marisa. Piliin mo ang iyong ina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Alam kong mahirap ang aking hinihingi. Pero alam kong kaya niya. Pero tay, paano ka? Tanong niya. Saan ka pupunta? Huwag mo akong alalahanin, sagot ko. Aalagaan ako ng komunidad na ito. Aalagaan ako ng mga taong nakinabang sa ginawa ng iyong ina. Tumingin siya sa labas. Sa mga taong naghihintay. Nakita ko ang paghanga sa kanyang mga mata. Hindi ako makapaniwala, sabi niya. Hindi ako makapaniwala na nagawa mo ang lahat ng ito.
Hindi ako ang gumawa nito, Eduardo, sabi ko. Ginawa namin ito. Ako at ang iyong ina. At ngayon ikaw na ang bahala na ipagpatuloy ang kanyang legacy. Umiling siya. May bagong lakas sa kanyang mga mata. Isang lakas na matagal ko nang hindi nakita. Isang lakas na nagpapakita na nagbago na siya. Hindi, sabi niya. Hindi ko gagawin ito para sa kanya. Gagawin ko ito para sa iyo, Tay. Para sa lahat ng iyong ginawa. Para sa lahat ng aking pagkakamali. At sa mga sandaling iyon alam ko. Alam ko na sa wakas ang aking anak ay nakikita na ang totoo. Sa wakas alam na niya ang tunay na kahalagahan ng pamilya. At sa wakas malaya na ako. Malaya na sa galit. Malaya na sa sakit. Malaya na sa lahat. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Mahigpit na yakap. Parang hindi niya gustong bumitaw. Naramdaman ko ang pagpatak ng kanyang mga luha sa aking balikat. At sa yakap na yon lahat ay naging ayos. Mahal kita, Tay, sabi niya. Mahal din kita, Eduardo, sagot ko. Mahal na mahal kita. Hindi na kailangan ng maraming salita. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Sa mga sandaling iyon alam ko na ang lahat ng ito ay may kahulugan. Na ang lahat ng pinagdaanan ko ay may dahilan. Hindi ako pababayaan ng komunidad na ito. Aalagaan nila ako tulad ng pag-aalaga ko sa kanila. Hinarap ko si Reyes. Siya na may tumatango lang. Parang alam na alam niya ang lahat. Handa na ako, sabi ko. Tara, sabi ni Reyes. Lumabas kami sa silid. Ang karamihan ay naghihintay pa rin. Tumahimik sila nang makita nila kami. Kinuha ni Reyes ang mikropono. Mga kaibigan, sabi niya. Mayroon akong magandang balita. Ayos na si Mang Manuel. At may gusto siyang sabihin sa inyo. Tumingin ako sa karamihan. Muli. Sa mga mukha. Sa mga puso. Sa pag-asa. Mga kaibigan, sabi ko. At humina ako ng paghinga. Mas lumakas pa ako. Nagpapaliwanag na kung bakit ako naging malaya. Mayroon akong kwento para sabihin sa lahat. Maraming salamat sa pagiging nandito para sa akin sa gabi na ito. Lubos ko itong pinapahalagahan. Ako si Manuel Donovan. At may kwento ako na gustong ibahagi. Tungkol ito sa pag-ibig, tungkol sa kung paano ko nakilala ang aking asawa na si Elena. Ang kwentong ito ay kailangang marinig. At doon, sa harap ng maraming tao, sa gitna ng komunidad na aking pinaglingkuran, isinalaysay ko ang katotohanan. Ang lahat ay nakikinig. Umaagos ang kanilang mga luha. Nadama ko ang kanilang mga damdamin. At nang matapos kong magsalita naisip ko, wala pang pangalan ang isinalaysay nilang kwento. Hindi pa ganap ang kapayapaan. Hindi pa ganap ang tunay na panghihiganti. Mayroon pang naghihintay na gawin. Hindi malayo sa aming kinatatayuan, nasa isang bahay na ako dati ang nagbayad. At isang tao ang dapat manahimik. Kung paano, hindi ko pa alam. Ngunit sa gabing ito, sisiguraduhin kong mayroon akong plano. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, mangyari lamang na mag-like, mag-subscribe, at ibahagi ang mga komento. Mayroon pa akong ibang kwento para isalaysay. Hanggang sa muli.